Matthew 7:7. Ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ang Panginoong Jesus ang may sabi. Luke 11:9. So I tell you to ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Again, ang Panginoong Jesus ang may sabi. Ang pamagat ng ating pag-aaral, ask to receive. Huwag lang ask ng ask. Ask with results. Ask to receive. Now, how to ask? How do you ask to receive? How do we ask for results and with results? To ask means to search, means to knock, which in practical life means to think of it, to think it into realization. Meron kang gusto, meron kang gustong hingin, meron kang gustong hanapin, meron kang gustong ikatok, ilapit, meron kang gustong isipin. Think of it. Think it into realization. Kasi magkakatumba yan. When you ask, you are thinking. When you are thinking, you are asking. Ang hindi nare-realize at na-appreciate ng marami, pagka iniisip mo, prayer yun. Kahit hindi mo lagyan ng amen sa dulo, prayer yun pag pumasok na sa isip mo. Lalo pag ginagawa mo, pag habit mo, lahat yan prayer. Kaya pwedeng mag-pray without ceasing. By always thinking of it, by working on it, by living in it and by it, you're actually praying for it. So, how do you ask to receive? Think to ask. Because as we have said, thinking is asking. Sa quantum physics, may mga equivalents yan. Yung observer effect na tinatawag. The act of observing changes the object being observed. Pag kami na-measure mo, tinitingnan, iniisip, inaayos, nire-rearrange mo yan. Binabago mo yan. Pinapangyari mo ang gusto mo mangyari. Now, sa quantum physics, meron din tinatawag na, binanggit na nga natin, na observation. Measuring, expecting, and predicting an outcome. Yung predicting na yan, pwedeng prediction by thought, pero also by action. Yung gusto mong i-predict na marami kang kakainin, di naghahanda ka ng pagkain. Gusto mong i-predict na magkakaroon ng masayang okasyon, inihahanda mo yung bahay mo o yung lugar, yung venue, para maging masaya ang magaganap doon. Observation din yon. And there's such a thing called quantum tunneling. It's a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Na pag lagi mong pinagtuunan, lagi mong iniisip, lagi mong ikinasa, lagi mong hiningi, ikinatok, inilapit, kahit sa simula'y parang imposibleng maganap, ito ay magaganap. So parallel yung mga katuruan ni Jesus at maraming ideyas in quantum physics. Sa pagpapatuloy ng ating Luke 11:9-13, verse 10, sabi pa rin ni Jesus, everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Ang tanong, bakit po nag-a-ask naman ako? Hindi ako nagre-receive. Nagsa-search naman ako, hindi ko matagpuan. Kumakatok naman ako, hindi ako pinagbubuksan. Well, itanong natin, who receives daw? Everyone who asks. In other words, everyone who thinks, who observes, who tunnels, receives. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for by praying, thinking, observing, tunneling, by doing. So gusto mong humingi ng bunga ng halaman, you ask by doing. Magtatanim ka, didiligan mo, aalagaan mo yung tanim mo, at
lalabas yung bunga niyan under normal and usual circumstances, of course. So, doing is asking. Thinking of it is asking. At tinatawag sa quantum physics na observation and tunneling. Matthew 8:13, Then Jesus said to the centurion, yung humihingi ng kagalingan para sa kanyang katulong, Go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Nasa bahay kasi ng centurion, yung Roman official, yung kanyang katulong na may sakit, lumapit siya kay Jesus at sabi ni Jesus, sige, pumunta tayo sa bahay mo, pagagalingin ko. Sabi ng centurion, sundalo po ako, opisyal ako, pag inutusan ko yung mga tauhan ko, sumusunod naman. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Iutos nyo lang. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na gumaling siya, susundin kayo ng kalikasan at gagaling siya. So, naniniwala yung centurion. Pero anong ginawa niya sa paniniwala niya na makakapagpagaling si Jesus? Paano siya nag-ask, nag-seek, nag-knock? Pumunta muna siya kay Jesus. Lumabas siya ng bahay at inilapit niya, idinulog yung sitwasyon ng kanyang katulong. Asking yun. Hindi pwedeng ask ka lang ng asa salita, sa bibig, sa bunganga. May aksyon. At yung asking niya, may aksyon. Lumabas siya ng bahay, pumunta siya kay Jesus. At dahil naniniwala siya kay Jesus, sobrang paniniwala at tamang paniniwala kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, sige, punta tayo sa bahay mo, pag-agalingin natin yung katulong, sabi niya, hindi niyo na po kailangan gawin yun. Makapangyarihan kayo, kahit dito lang, sabihin yung gumaling siya, gagaling na siya . So, meron talaga siyang napakatibay na paniniwala. And he operationalized that faith by not insisting na pumunta pa si Jesus sa bahay niya. Just say the word, and it will happen. At dahil naniniwala siya, ipinahayag niya yung paniniwala niya, di gumaling nga ang kanyang katulong. Mark 9:23, nung sinabi nung mga lumalapit na naman kay Jesus, If you can heal us. Sabi ni Jesus, If you can, if I can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi ni Jesus, ako, kung kaya ko, bakit ako ang issue? Hindi ako ang issue kasi lagi kong kaya yan. Ang issue ay, naniniwala ka ba? Talaga bang naniniwala ka? Sabi ganon, lahat posible sa naniniwala. Yung ako, hindi ako factor dyan. Sa loob-loob lang siguro ni Jesus or I'm supplying the words. Pero ganon yung idea. Hindi ako ang factor, kayo. Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang factor, kundi yung paniniwala mo. Yung kapangyarihan ng yung paniniwala, yun ang factor. At ang quantum tunneling, tulad ng pinag-uusapan natin sa quantum physics, a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Kaya lahat ng mga himala ni Jesus, tunneling yun . Tunneling on the side of those who were asking for the miracle. Kasi humihingi sila na imposible. Naniniwala sila na posible yung, dapat sana yung posible. Tumataya sila doon. Inilalagay nila yung kanilang oras, panahon sa paniniwalang mangyayari yon at nangyayari nga. Because everything is possible for one who believes. Yung observation sa quantum physics, observation causes the system to collapse into a single outcome out of the many possible outcomes. Sa quantum physics, sinasabi na maraming pwedeng mangyari sa isang bagay, sa isang kaganapan. Maraming posibilidad yan, marami. Pwede kang mahulog, pwede kang lumundag, pwede kang humiga, pwede kang hindi mahulog, pwede kang kung ano-ano mangyari. Pero, kung anong hingin mo, kung anong paniwalaan mo, kung saan ka tumaya o bumakas, kung saan ka maglagay ng buhay mo, ng iyong time, talent, and treasure, yun ang magaganap. Kaya mahalaga yung participation noong recipient at ng kanyang faith. May superposition idea sa quantum physics. All possibilities exist at the same time. Sa buhay mo, pwede kang mamatay ngayon, pwede kang mabuhay ng mahaba, pwede kang mabuhay ng maiksi, pwede kang ganito't ganyan. To collapse the system to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. So maraming posibilidad, maraming pwedeng mangyari. Pero depende
sa iyong pag-iisip, pagkilos, paggalaw, paniniwala, paghingi, pananalig. Yun ang magdedetermine kung alin sa maraming pwedeng mangyari ang siyang mangyayari. Halimbawa, nag-aral ka sa isang school na progressive yung curriculum, yung may mga promotion, yung may mga lumulundag-lundag ka ng grade pagka magaling ka. Pagpasok mo, maraming possibilities, maraming pwedeng outcome. Pwede kang makatapos ng kurso mo, let's say kung 4 years ay 4, pero pwede ka rin abutin ng 6 o 7. Pwede rin maging 3 or 3.5 kung may promotion yung super galing. Pwede namang hindi mo yan matapos at all. Ang daming possibility. Alin sa mga possibilities ang magaganap? Under normal and usual circumstances, yung pinili mong maganap. Yung inisip mo, pinaniwalaan mo, ginawa mo, yun ang magaganap. Halimbawa, bakit ko naman po pipiliin na bumagsak? Bakit? Hindi ba yung pagdadrop mo? Hindi ba yung lagi kang absent? Di ka nagsasabit ng mga assignment? Hindi ba pinipili mo yun na huwag pumasa? Choice yun. Action yun. Prayer yun. Pero yung estudyanteng gawa ng mahusay na trabaho, laging present, laging attentive, laging natututo, pasado sa mga quiz, yan ang mga napopromote. Baka yung 4-year course, tapusin niya ng 3. So, choice ba niya yon? Yes. By being a very good student, pinipili mong gumraduate sa oras o ng advance pa. Lahat pinipili natin. Dapat conscious lang tayo na yung palang ginagawa natin na pag-iisip, na aksyon, na habit, ay choice. Kaya may tao bang nagtatagumpay at nabibigo dahil binigo siya ng tadhana? Dahil minalas siya? Dahil kinakawawa siya ng universe? No. Maraming steps, thoughts, habits, actions ang tuloy-tuloy na ginawa na actually in the direction of pagpili ng tagumpay o ng kabiguan. Yung dating mahal na mahal ka, nobya mo, pinakasalan ka, mahal na mahal ka, tapos after 12 years, hindi ka na mahal? Well, maaring ikaw ang pumili na mawala ang pagmamahal niya. Lagi kang nandadaya, lagi kang nag-cheat, lagi kang nagsisinungaling, pabaya, hindi ka thoughtful, hindi ka mapagbigay, hindi ka mapagparaya, hindi ka malambing. Lahat ng ginagawa mo na ganon, choices yon para matanggal ang pag-ibig niya sa'yo. Ganon din sa part ng babae. Bakit mahal na mahal ka ng lalaking ito after a while? Hindi ka na mahal? May mga ginawa ka na mga steps that choices mo na leading to mabura yung pag-ibig niya sa'yo. O kung minsan, hindi ikaw ang gumawa, pero siya ang gumawa, nadamay ka. Kasi gano'n ang partnership, nadadamay ka sa choices ng partner mo. Pero hindi pwedeng biniktima kayo ng tadhana. Choice nyo yan. Kaya mahalaga, conscious tayo sa choices that we make. Luke 11, and this time verse 11 to 13. Which of you, fathers, would give your hungry child a snake if the child asked for a fish? Which one of you would give your child a scorpion if the child asked for an egg? As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks. So, ang tinutukoy dito ni Jesus, kahit nga kayong mga parents na imperfect, makasalanan, masama sa kapwa, ang buti-buti nyo sa anak nyo. Lalo naman ang Diyos natin sa langit na ang buti-buti sa mga tao. So, pagka hindi kayo tumatanggap ng kabutihan, hindi Diyos ang may kasalanan nun. Hindi kayo humihingi ng kabutihan. Or ang hinihingi nyo ay yung magka-windang-windang ang buhay nyo. Sasabihin mo, bakit naman ako hihingi na magka-windang-windang ang buhay ko? Estudyante, lagi ka ng absent, hindi ba yan ang prayer mo na bumagsak ka? Trabahador na laging absent, laging late, laging reklamo, walang sinasubmit na magandang trabaho, di ba prayer mo yan na matanggal ka? Prayer yan. Because thought and action, they are both prayers. So, who gives good gifts? The giver is the Heavenly Father. Kaya mo bang ubusin ang ibibigay ng Ama sa langit? No way.
The amount of blessings you receive is not limited by God's capacity to give. It is defined, limited, or expanded by your capacity to receive, to believe, to ask. Matthew 6:6. When you pray, sabi ni Jesus, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tapos sabi pa ng Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So magpray ka daw in private and ask God in secret. And God who sees in secret will reward you. Now, one very tantalizing definition of asking in secret is not asking by words, especially not asking by words in public, but asking by thought and action. Yung thought, secret yun eh. Walang ibang nakakaalam nun kundi kayo lang ng Ama. Pero ang lagi mong iniisip ay maging mahusay, maging mabuti, mabless, magpasalamat. E di, nagpe-pray ka in secret. Tapos gumagawa ka pa in secret. Hindi mo laging inihahayag, hindi mo laging pinapakita, pero lagi kang nagsisikap, lagi kang gumagawa ng tama, nagtatanim, eh di aani ka. Because your Father who is in secret will reward you. Kaya mabuting maunawa natin kung ano talagang kahulugan ng prayer eh. Yung iba, ask with words. No. Your Father knows what you need before you ask Him. So yung desire mo, yung need mo na nasa yung mind, hindi mo na kailangang i-verbalize, lumabas pa sa bibig mo para pumasok sa mind ng Diyos as sound waves at i-decode niya, gawin niya uling words para kanya maintindihan. No, mind to mind, spirit to spirit, we are one with God all the time. So, sabi nga, even before words come out of my mouth, you already know. Even before I ask, you already answer. Kasi alam ng Diyos. So, huwag magsayang ng oras sa kahihingi verbally. Humingi ka through thought, through action, through habit, and believe. And it will happen. Sabi ni Jesus, if I can, it's not me, it's you, it's your faith. Anyone who has faith will make it happen. Sana maintindihan natin yan. Para ma-operationalize natin kahit 25%. Kasi talagang kumisan, zero na ang operationalization yan eh. Puro paniniwala lang sa salita, sa bukadura, pero sa action, wala. Gawin nating practice na manalig. And expect. Yan din ang itinuturo ng quantum physics. Who gives? Heaven. Or if you like to call it, the universe. Mark 5:27-29. When she heard about Jesus, yung babaeng dinudugo ng 12 years at hindi gumagaling, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, she thought. Ibig sabihin, she asked, she believed, because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. So, hindi lang siya naniniwala na pag nahipo niya, gagaling siya, may action siya. Hinipo niya. Remember, asking is thinking and doing. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediate. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, etc. So, God is able to do immeasurably more than we all ask or imagine. But we begin with and by asking and imagining, and let God multiply whatever we ask or imagine. Now, yung universe na pinag-uusapan natin, or heaven, or creation, the economy of God, sa quantum physics may tinatawag na superposition. Particles or matter exist in all possible forms and configurations simultaneously. Observation will cause this to collapse into just a single outcome or configuration out of the many possibilities. In other words, nothing exists and nothing is certain until
it is observed. O, ipinanganak ang isang sanggol. All possibilities exist. Magiging mabait ba siya o hindi? Magiging matalino ba siya o hindi? Magiging mabunga ba ang buhay niya o walang kabunga-bunga? Magiging mabuti ba siyang husband or wife o hindi? Lahat ng possibilities, they exist. But what do the participants in the life of the child and later on the child himself or herself will do? Mag-iisip siya. Kikilos siya. Pipili siya ng mga gagawin at iisipin at lahat ng mga yon, kakambal ang mga pinipili at iniisip ng kanyang mga magulang, mga taong may direct hold sa buhay niya, direct influence. Lahat yan ay maglalakip-lakip, magsasama-sama, at pipili from the many choices ng isang tunay na magaganap sa kanyang buhay. Kaya kumisan, magkakapatid, pare-pareho ng genes, pare-pareho ng magulang, pare-pareho ng kinain, pare-pareho ng eskwelahan pinuntahan, iba-iba ang mga kostumbre, ang mga ugali, ang mga asal, at iba't iba ang kapalaran. Kasi maraming ginawang kanya-kanyang choices. Hindi tayo victims of circumstance. Sabi nga ng Invictus, I am the captain of my soul. Meron tayong direct participation sa paglikha ng ating ngayon at bukas. Hindi tayo mga lulutang-lutang na kusot sa baha na kung saan dali ng alon, doon pupunta. Meron tayong participation. You participate by asking, by believing, by thinking, by doing, by acting. Now, why the Father or Heaven or the universe gives? Bakit nga ba? Sinasabi ng quantum physics or science, the observer effect has parameters, namely, the intensity of the observation, the predicted expected result or outcome, and the number of observers measuring or observing the same system. In other words, you receive what you give away. What you expect and predict or measure affects the very thing you are observing. Halimbawa, may bata, may behavior siya, may attitude siya, pero hindi lang siya nag-iisa in a vacuum. Yung attitude mo sa kanya, yung observation mo, yung input mo sa kanya, magkakalakip-lakip yon sa sarili niyang ginagawa at yun ang lilikha ng magiging identity o kilos o particular behavior niya at a particular moment. Kaya may mga bata na nagtatantrum pero pa ang nag-handle sa kanila is magaling na psychologist. Tumitigil, umaayos. Meron naman na pagkaburarang magulang ang nag-handle sa nagtatantrum at OA na anak, lalong nagiging pakawala ang behavior niya. May mga bata na dahil ganito ang kanyang ginagawa, pagserbehan mo, huwag mong gawin yan, lalo niyang ginagawa. Meron naman sabihin mong gawin mo yan, hindi niya ginagawa. Naglalaro-laro ang ating mga reaksyon at yun ang bumubuo ng ating realidad. So, kung ikaw ang may katawan, isipin mo kung anong gusto mo talaga mangyari. Gumawa ka ng mga hakbang patungo doon, paniwalaan mo yon at yun ang mangyayari. Para sa buhay ng mga taong mahal natin, o ino-observe natin, o tayo ay mga participant sa buhay nila, isipin din natin para sa kanila kung ano yung maganda at gusto natin mangyari. Ipanalangin natin sila. Tulungan natin, gumawa tayo ng actions. At yun, lalakip sa sarili niyang performance para bumuo ng isang common and one result. Kaya mahalaga rin yun when we pray for one another. Ba't hindi mo kailangan gawin sa plaza yan? Pray publicly. May effect din yan. Pero ang sabi ni Jesus, pray privately. So when you pray for people, ino-observe mo ang buhay nila. Pwede ka rin mag-tunneling para sa kanila. At kung yung prayer at paniniwala mo ay mas malakas kaysa doon sa prayer, asking and paniniwala, noon mismong tao, malamang na yung prayer mo pa ang siyang matupad dahil ikaw ang nag-tunneling. So kung yung anak mo, ang gusto niya halimbawa, bumagsak siya sa school, ikaw gusto mo pumasa, ipag-pray na pumasa siya. Hindi lang prayer ng salita. Tulungan mo, i-tutor mo, bigyan mo ng oras mag-aral, tulungan mo siya makapagbayad ng kanyang mga matrikula. Bigyan mo ng materials para makagawa ng mga project. Di ipinagpe-pray mo siya. At sa ganon, nagtataneling ka rin.
nag-observation ka rin by the standards of quantum physics, at malamang, kung ang faith mo ay malakas, yun ang matupad. Tulad ng centurion. Hindi naman yung may katawan hindi naman yung servant niya na may sakit ang humingi kay Jesus sa pagalingin siya Yung centurion. At syempre, dahil may authority siya over his katulong, may malakas na spiritual force yung authority niya na yon. Pero remember, it was the faith of the centurion, not that of the servant, that made the servant well. Kaya mahalaga, powerful din that we pray for others. At kung yung ating prayer life, spiritual life, yung truth natin, mas malapit sa truth ng God. Malamang yung truth natin ang umiral, mangibabaw at maghari sa buhay kahit ng ibang tao. Powerful ang prayer. Dapat lang tama yung method ng pagpipray. Ask, search, knock for what you want to receive. Kung ano yung gusto mo, kung anong kanais-nais, kaibig-ibig, kung ano ang mabuti, kung ano ang maganda, yun ang isipin, yun ang ilapit, yun ang ikatok. Think, imagine, speak of what you want to receive or happen. Huwag baligtarin. Do move towards what you want to receive or to happen. Halimbawa, gusto mo ng masayang pamilya. Pray ka ng pray, Lord, pasayahin niyo po ang pamilya namin. Bigyan niyo po kami ng kasiyahan, bla bla bla. Pero, bungangera ka naman. Tamad ka. Hindi ka tumutulong. Hindi ka nagko-cooperate. Pasaway ka. Kahit mangisay ka ng kape, pray na pasayahin niyo po ang pamilya namin. Pang-ibabaw lang yun. Hindi yun ang totoo mong prayer. Kasi ang totoo mong prayer ay yung ginagawa mo. Pag umuwi ka ba ng bahay, nagpapasalubong ka sa anak o sa magulang o sa kapatid o sa asawa. Di, yung pasalubong mo, prayer yon na pasayahin kayo. Kasi syempre, thoughtfulness begets thoughtfulness. Nagtatrabaho ka ba para ka makapag-entrega sa iyong asawa, sa iyong anak, mapaaral mo siya, sa iyong magulang? Yun ay prayer for happiness. Pero kung tatamad-tamad ka, bibisyo-bisyo ka, wala kang inuuwing income, puro utang, puro trouble, yun ay prayer na ang pamilya nyo maging miserable. And remember, ask and you will receive. Your action is asking for an unhappiness in the family, it will happen. But if your action is asking for happiness, it will happen. Paano po kayong action ko for happiness ang hinihingi, pero yung asawa ko for unhappiness? Well, kung sino ang mas malakas na pananampalataya sa inyo, malakas mag-observation at mag-tunneling, di yun ang magaganap. Pero hindi lubos na magaganap kasi may participation din yung kabilang partido. Kung dapat ang grade nyo 100, naging 80 tuloy kasi ang taas-taas ang binibigay mo pero siya ang baba, syempre kukuhanin mo yung average niyan. Because we affect one another. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang salita nakakabigay buhay o nakakamatay? Nakakapagpagaling o nakakapagpalala ng sakit? Ang salita nakaka-create ng peace or war? Makapangyarihan ang salita. Kasi ang salita ay prayer, kahit hindi in the format of the usual religious formula. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Ayan na naman. Kung anong iniisip mo, yun ka. Yun ang prayer mo, at yun ang magpapaulit-ulit at magpapabalik-balik. Kung negative thinker ka, puro negative ang mangyayari sa buhay mo. Kung positive thinker ka, malamang puro positive ang mangyayari sa iyo. Kung hindi man 100% positive, kasi may nag-iisip din para sa iyo ng negative, nakaka-affect din yun. At least, ang batting average mo, magiging mataas na positive. Hebrews 11:8, by faith, or parenthetically, may I say, by thought, by action, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So, ang
kapangyarihan ng pananalig can move mountains. Now, yung observer effect na pinag-uusapan natin tungkol sa quantum physics, the observer's intention to select an outcome depends on the amount of observers trying to extract the same information and the intensity of the observation being done. So, i-translate natin ito to prayer. Mas maraming nagpe-pray, mas malakas ang prayer. Although, kung marami nga, tapos grupo, sama-sama, pero maraming abala, maraming distraction, maraming nakakagulo ng iyong concentration dahil matao, mabuti pa, mag-pray kayo lahat. Yes. About the same thing. Yes. Pero sa kanya-kanyang silid. Sa kanya-kanyang private space and time. Ganon din ang effect nun. Baka mas powerful pa. Kasi walang abala. Kasi kung minsan, pag marami kang kasama sa prayer, merong maingay, merong hindi mo maintindihan yung pronunciation niya, merong verbose, merong repetitious, kung minsan natatanggal yung concentration mo, mabuti pa, mag-pray kayo kanya-kanya about the same thing, pero sa inyong oras at lugar. The intensity of the observation being done affects the subject. Sa reverse, sa kabaligtaran, do not think of, do not imagine, do not speak of what you do not want. Yung ayaw mong umulan dahil may picnic kayo, tapos sabi, uy, baka umulan, naku, baka umulan. Ayan, uulan na nga. Matutupad yun. Because words are powerful. Remember, it is the power of life or death. Yung naku, ang anak ko, baka naman mahulog, baka maaksidente, baka masaktan. Bakit yun ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin yung ayaw mo mangyari. Ang sabihin mo, yung gusto mong mangyari. Proverbs 4:23-27, be very careful about what you think. Your thoughts run your life. Kaya yung suspetyoso, madalas yung suspicious nyo nagiging totoo. Yung wala kang ginawa kundi pag-isipan ng masama yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, kaibigan mo, kapartner mo sa trabaho, di yun na matutupad kasi prayer mo yun eh. Iniisip mo, prayer. The observer's intention, prediction, and expectation collapses into a definite state and selects one possibility from all possibilities. So, all said, bless. Do not curse with your thoughts. Bless, do not curse with your word. Marami mga tao, ang tanong nila, paano ba ako magiging blessed? Ang tanong pa ng iba, mas diretso, paano ba ako suswertehin? Bakit parang mailap sa akin ang kapalaran? Tapos parang ang dali-dali na lumapit sa iba. Pag sinuri natin yung mga buhay, pamamaraan ng pamumuhay ng mga taong maituturing na mapalad, pinagpala, blessed, may mga common denominator. At nasa Biblia mismo ang susi kung paano ang tao ay magiging blessed o tatanggap ng pagpapala. How to attract blessings? Be clean and tidy in your body and surroundings. Umpisang-umpisa yan. God is God of cleanliness. God is God of beauty. God is God of tidiness and cleanliness. Kung paano dapat malinis ang ating espiritu, ang kakambal kasi ng espiritu natin, katawan, the physical world, malinis din, maayos ang ating katawan, ang ating pangangatawan, at ang ating kapaligiran. It goes without saying, na kung ikay marumi at burara sa iyong kalusugan, sa iyong katawan, sa iyong kalinisan, madali ka magkasakit. At mahirap ma-blessed kung may sakit. Mahina ang iyong katawan, tinatamad ka, wala kang energy, wala kang drive. So dapat namumuhay ang tao sa paraan na siya'y palayo ng palayo sa mga infection, sa mga accidents, dala ng kapabayaan at karumihan at kaguluhan ng paligid. 2 Timothy 2:21, all who cleanse themselves of the things I have mentioned will become special utensils, dedicated and useful to the honor of the house, meaning the Lord, ready for every good work. So to be ready for every good work, which is also equivalent to be ready to become an instrument and a channel of blessing, which is also the same as to be ready to be the recipient of blessing. One is to rid themselves of all of those filth, all the disorderliness, and all the dirt
mentioned in many, many verses in the Bible. Kaya nga ang kalinisan ng katawan, ng pamamahay, ng kapaligiran at kaayusan nito kasama sa pag-attract ng blessings. Paano ka naman dadapuan ng kapalaran kung ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, ang baho-baho, mga kabaligtaran ng katangian ng Diyos? Another way to attract blessings is be orderly and organized, as we have already introduced. Kailangan maayos ang lahat. Ang bahay natin, alam natin kung saan nakalagay yung mga gamit natin. Sa mesa mo, sa drawer mo, alam mo kung nasa ang mga gamit. Hindi halo-halo, gulo-gulo. Kukuha ka ng damit, natusok ka na ng aspilin, natusok ka na ng gunting, napasok ka na ng kawali, kasi yung kawali mo pala, kadikit na nung ginagawaan mo, magulo. 1 Corinthians 14:40, but do everything properly and in order. That is in our spiritual life, in spiritual worship, and also in practical life. God is God of order. Hindi nagbubungguan ng mga planeta, may kanya-kanya silang speed, kanya-kanyang direksyon, kanya-kanyang tinatahak na landas. Merong order ang seasons, kahit ngayon nagkakaroon ng weather changes, may changes lang, kaya para magulo. Pero pagka na-establish na yung change na yan, nasanay na tayo, meron na naman siyang system. May panahon ng lahat ng bagay, kaya dapat may kaayusan. 1 Corinthians 14:33, God wants everything to be done peacefully and in order. Ito man ay sa matataas na spiritual na bagay hanggang sa mga kaliit-liitang practical aspect of our life. Maayos. Merong predictability, merong system, hindi magulo. Ganyan din kahit nagnenegosyo ka, maayos ang iyong record keeping, maayos ang iyong balancing ng iyong funds, maayos ang pakikitungo mo sa iyong mga kapwa manggagawa o manggagawa, sa iyong mga kliyente. Kasi pag magulo, hindi ka nakakapag-deliver on time, gulo-gulo ang iyong inventory, paano uunlad ang iyong negosyo? Be positive. And this is very important. Think positive. Be optimistic. Tuwing tayo'y nag-iisip ng negative, ng masama, ng nakakatakot, nakaka-discourage, tatandaan niyo mga kapatid, meron kayong option na yung kabaligtaran nun ang isipin. Na imbes na yung nakakatakot ang isipin yung kapayapaan sa pananalig sa Panginoon. Imbes na isipin mo ay yung nakaka-discourage, pwede ang isipin mo nakaka-encourage. Kung pwede mong isipin ang nakakalungkot, pwede mo ring isipin ang nakakasaya. Choice mo yan. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours if you only have faith. This is full of meaning. Lahat daw ng hinihingi mo sa panalangin ay magiging sayo, mapapasayo kung nananalig ka. Ang akala ng iba, ang prayer, yun lang inuusal ng bibig. Yung Lord, magpe-pray na po ako, ito na po ang prayer ko, amen, at yun ang prayer. That is verbalized prayer, only one of the many forms of prayer. But thoughts, words, and attitude are prayers too. Sa palagay nyo ba, kinaklasify ng langit yung prayer na sinasabi ng iyong bibig na merong ending na this I pray in Jesus' name? Inihihiwalay niya ba yon sa mga isipin na pumapasok sa iyong utak? Sa mga iba pang salitang namumutawi sa iyong labik at sa iyong ugali? Lahat yan, prayer. At sabi, di ba, pag hinihingi mo at naniniwala ka, ibibigay sa iyo. Kaya yung iba sabi, ako, ang hirap ng pera. Mahirap ang kumita ng pera. Siguradong hirap yan sa pera. Kasi sinasabi niya, prayer yun. It is a statement of faith. Ano yung paniniwala mo? Na mahirap kumita ng pera. Di ba sabi, when you ask in faith, it will be given to you. Kaya pag sabi mo, yung biyanan ko, wala nang hope yan. Yun nga nangyayari, nawawalan ng hope. Because that is your prayer. Pag lagi mo sasabihin, ang hirap ng buhay. Humihirap talaga ang buhay. Dapat nating malaman na ang prayer hindi lang yung minememorya ng iba at hindi lang yung magagandang mga pananalita na may introduction na magpe-pray na tayo tapos ine-endan mo ng amen. Lahat ng tumatawid sa iyong isip, lahat ng lumalabas sa iyong bibig,
ay panalangin. Kaya pag sabi ko, naku, wala na akong pag-asa, ganito lang ako, nagiging ganun ka talaga. Kasi yun ang hinihingi mo. And the greatest deception is people don't realize that they are always praying. And only when you think that way, will you realize that it is possible to pray without ceasing. Di ba sabi, pray without ceasing? Pwede ka ba namang hindi tumigil manalangin? Yes, kasi pati ang iniisip mo, panalangin. Pati ang panaginip mo, panalangin. When it crosses your mind, it registers in heaven. Because we connect with God through our thought. Paano ba tayo kumukonect sa God? Through our hands? Nakikipag-holding hands ba tayo sa Diyos? Through our lips? Through our feet? No, through our thoughts. And what you think of, get registered in heaven. And when you believe in what you are thinking of, therefore you believe in your prayer, it is given to you. That's why watch your thoughts. Minsan, sarili mong anak, sabi mo, itong anak ko na to, bobo to eh. Prayer mo yun. It is a statement of faith. Pag sasabi mo, wala naman lalaking faithful, di ganun nga mangyayari sa husband mo sa'yo kasi sinasabi mo na eh, pinagdadasal mo na. Bantayan natin ang mga pinagsasasabi natin kasi natutupad. That is the great and mysterious power of the spoken and the unspoken word. It happens. Kasi we were created in God's image. At pag ang Diyos inisip niya at sinabi niya, nangyayari. Pag sinabi niyang, let there be light, nagkakalight. Pag sinabi niyang, let waters and the earth separate, nangyayari. We were created in God's image. May kapangyarihan ang ating salita. That's why with every word you say, you either bless or curse your own life and others. Kaya dapat mag-isip. Attract blessings, speak good, kind, and positive words. Siyempre, birds of a feather flock together. Ang nagbabarka-barkadahan, ibong magkakamukha ng balahibo. At ganun din yun. Kung ang balahibo ng yung ibon ay puro negative, ang ma-attract niyang kabarkada, negative din. Pag kulang ng pananalig, yun ang ma-attract niya. Weakness, failure, fear, kasi magkakabarkada yun. Proverbs 16:24, kind words are like honey. They cheer you up and make you feel strong. So have only kind words for others to strengthen them, and have kind words also for yourself to strengthen yourself. And when you are strong emotionally, when you are strong spiritually, you become strong physically. And when you are physically, emotionally, spiritually strong, you are ready to receive blessings. Blessings go to the strong, to the happy, to the positive. Because magkamukha sila, magkabarkada sila. Prepare yourself to be blessed. Pag may nangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, pwede mong yun i-celebrate. Palakihin mo siya. Hindi maganda ang buhay ko, kawawa naman ako, api ako, wala akong talent, mahirap ako. Sige, paulit-ulitin mo at di kanyan iiwan. To change the situation, you've got to change your thought about it first. Be changed by the renewing of your mind. It's all in the mind. It's all in the thought. Kaya pag nakokontrol mo yung direksyon ng yung utak, uy, teka, nagne-negative ka utak, ayoko niyan, ipapositive ko to. Uy, nagiging afraid ka, gagawin ko, faith, ang kapalit, mananalig ako. Decision yan. So kind words are like honey. You know, unkind words are like acid. Pag ang bibig mo, lagi ang laman unkind words, parang lalagyan niya na may lamang asido. It destroys its own container. So prepare to be blessed by thinking positive, by being positive. It is a choice. It is a habit to be positive or to be negative. But you know that God is positive. Paano kanya i-bless kung negative ka? Hindi ka handang tumanggap. Another way to attract blessings is to be a blessing to others. Matthew 5:16, make your light shine so others will see the good you do and praise your Father in heaven. When people praise God because of what they see in you,
Is it too far for God and too difficult for God to bless you? Because He gets delighted when He is praised. And He is worthy of praise. Pero kung napipintasan ng Diyos dahil sa iyo, alam mo na kung anong ina-attract mo na energy. Yung kasabihang talbog sa akin, dikit sa iyo. Pag blessing ka sa iba, tatalbog din yung blessing, didikit sa iyo. Pagka curse o sumpa ka sa iba, tatalbog yung sumpa, babalik sa iyo didikit. Because what you give is what you get. Ganun ang rule of life. What you give is what you get. So when you give blessings, anong ibibigay sa'yo ng kalangitan? Kundi blessings din. Kaya yung mga mararamot, yung mga mahilig na gumawa ng masama sa kapwa, manira, hindi nila alam, sarili nila ang magiging sira pagkatapos nun. Bumabalik at bumabalik sa atin parang boomerang ang lahat ng ating hinahagis. Kaya kung dumudura ka sa langit, sa mukha mo rin lalaglag ang iyong dura. Pagka nang aapi ka ng kapwa, may balik yon. Pag naninira ka, gumagawa ka ng masama, may balik yon. Kaya nakikita nyo most of the time, mga chismosa, hirap sa buhay. At kung hindi man sila nahihirapan ngayon, baka bukas pa. Pero kadalasan, isipin nyo lahat ng chismosa ang kilala nyo sa buhay nyo. Mga hirap sa buhay. Kasi negative. Kasi laging naninira. You attract blessings, give. Be a giver of good things. Be generous with what you give. Proverbs 11:25, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Napakadali namang maintindihan. Gusto mo palang lumuwag ka sa buhay, sumagana, maging mariwasa, maging palabigay, at palabigay ng pabulosong paraan. Kasi sabi, pag tinutulungan mo ang iba, tutulungan ka rin ng Diyos at ng iba. Yan ang sikreto para lumuwag ang buhay. Huwag kang maramot. Nakikita niyo yung mga mararamot? Mga hirap na hirap din sa buhay. Kuminsan ang damot-damot, laging nanlalamang, nakakaipon ng konting pera, tapos biglang isang grabeng sakit, ubos ang pera. Nagbabalansi lagi. God is the greatest accountant. Laging may debit, may credit, laging may balance. At binabalansin ng langit ang lahat ng negative na binibigay natin sa kapwa at sa mundo. At ganon din ang positive. Ibinabalik. What you give is what you get. Yan ang rule ng kalangitan. And you keep what you give away. Parang baligtad. Pero ganun talaga. You lose what you are trying to selfishly keep for yourself. But what you try to give comes back to you. And even if it doesn't come back to you the moment you give it, the mere fact na may ibinigay ka, ibig sabihin na una ka nang tumanggap. Kaya pwede ka na magbigay. Kaya kahit hindi ibalik yon, panalo ka na rin kasi may naibigay ka nga. Ibig sabihin, may natanggap ka na noon pa. Kung hindi, wala ka namang ibibigay. You attract blessings, be industrious. Kailangan masipag. Pag kami nagtatanong sa akin, young person, namimili kung sinong papakasalan among several choices, everything being equal, anak, sasabihin ko, tingnan mo kung sino yung masipag. Yung masipag, malayo yan sa gutom, lalo't smart. Pero kahit gwapo, tamad, gutom yan, at pag kumakalam na yung sikmura mo, hindi ka tayo magugwapuhan dyan. Kailangan masipag. Masarap kasama ang masipag. Magaan kasama. So, be industrious. You want to attract blessings? Alam nyo, God is God who works. Sabi niya, 6 days you should labor, and the 7th you should rest. So 6 days of work bago ka magkaroon ng 1 day of rest. Hindi katulad naman ng iba, 6 days of rest, 1 day, rest pa rin. Walang work. Tapos gusto magkapera. Work well. It's not enough that you work. You work well. Para yung quality ng trabaho mataas. Nakakalungkot naman, ang sipag-sipag mo nga, pero napakaliit naman ang sweldo doon sa pinagtatrabahuhan mo. Dapat humanap ka ng iba na yung sipag mo masusuklian ng tamang katumbas
na sweldo o kita o tubo. Kasi marami naman masipag, kaya lang hindi smart. Nagasgas na, napagod na, namatay na katatrabaho, pobre pa rin. Kasi yung kanyang ginagawa, hindi sapat yung kinikita niya sa kanyang pagod. Dapat sapat para sulit. Kung magtatrabaho ka ng 7 taon, 10 taon, 50 taon, dapat mas marami kang kinita kaysa nagtrabaho ka rin ng ganung kahaba na ang konti-konti ng kinita mo. Be productive. 1 Thessalonians 4:11. Try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard, just as we taught you to do. So, hard work. Focus on what you do, not on what others do. Pag lagi kang nanonood sa buhay ng iba, hindi ka makakapamuhay ng sarili mong buhay. Kailangan nakafocus ka sa ginagawa mo, hindi sa ginagawa ng iba. Then you can go deep, and you can go high, and you can go wide, and you will achieve more. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you this rule. If you don't work, you don't eat. Naku, kung ang mga Kristiyano lang, susundin ito, karami ka mag-anak na ililibing sa gutom bukas. Pero mahilig kasi tayo magpremyo sa tamad. Bakit yung tamad? Laging sinusuportahan. Tapos yung masipag, ang pinaparusahan, sa kanya ipinapasan ang lahat ng gastusin ng mga tamad. Ito ang turo sa Biblia. Hindi ka nagtatrabaho, die. Mamatay ka sa gutom. Liban nila ikay sobrang tanda na, sobrang bata pa, o sobrang may sakit. But if you're able-bodied, you should feed yourself at least. Hindi mo dapat inaasa sa iba ang kakainin mo. Dito naman sa atin, may isang nagtatrabaho, may 5 kapatid na humihingi. Kaya aga-agang magbubuntis, mag-aanak, ang gatas ngayon, hihingin na uli sa ating nagtatrabaho o sa kuya. Yun namang nanay, iiyak-iyak doon sa kapatid, ang kapatid mo, huwag mong pabayaan. Bakit laging tamad na kapatid ko lagi ang abogado ninyo sa akin? Di na kayo sa akin naawa. Diba? May mga ganong magulang naman. Kung sino yung masipag, pinarurusahan. Yung tamad, pinapremyuhan. Hindi yun biblical. Pag nakaranas siyang magutom at kumalaman sikmura, magtatrabaho. 50 years old na, humihingi pa ng pang-load. Abay, huwag kang mag-cellphone kung wala kang pang-load. Diba? Huwag kang magsaya. Boring. Alam niyo yung mga tamad, laging boring. Laging nabobore. Subukan nilang magutom. Diba? So, if you want to eat, you work. And if you work smart, you eat. Dinadagdag natin yung smart. Although sasabihin ng grammar teacher ko, if you work smartly. No? But if you work smart, you eat. Hindi lang yung work ka ng work, pero hindi ka naman smart, napapagod ka, wala kang kita. Marami rin ganun trabaho eh. Dapat sulit. But remember, brothers and sisters, laziness attracts hunger. It attracts many other negative things. Pag tamad, marami nang kakambal na problema. At dahil tamad, laging nabobor. Hindi kasi busy. Pag nabobor, iimbento ng mga kabalbalan. At usually, magastos ang bunga ng kabalbalan. Napapaaway, nagalasing, asawa ng maaga. May mga kakambal na mga problema, yung pagiging tamad. Kaya dapat ang tao busy lagi para mawala siya ng oras sa kabalbalan. Because an idle mind is the devil's workshop. If the devil see you doing nothing, he will put you to work. And definitely, ang magagawa mo, pampagulo ng buhay. Attract blessings, be appreciative. Be thankful, be grateful. Kasali yan. Because thankfulness, gratitude, appreciation is the path of blessings. Kung baga ang ilog, merong dinadaanan niya na landas. May ruta yan, di ba? Ang gano'n din ang blessing, may ruta yan. Ang dadaanan niyan, yung ang mga pangpang ay thankful, orderly, beautiful, grateful, positive, productive. Doon dadaan ng ilog yung agos ng pagpapala. Pag ikaw hindi ka appreciative, hindi ka mapagpapala. Yung binigyan ka, tapos nagrereklamo ka, ba't ito lang? Sa susunod, di ka na mabibigyan. Pinautang ka, dapat ang appreciation mo is magbayad ka na maaga, mabilis,
At kung pwede, dagdagan mo pa ng kung ano mang interest in cash or in kind para mamaya uutang ka na naman, nagmamadaling pautangin ka, pero kung hindi ka nagbabayad, hindi ka na makakautang uli, mawawala na ang kanang credit, liliit ang mundo mo, natatanggal lang yung blessing. Ang mga nagbibigay, nagreregalo, nagpaparaya, siyempre, inaasahan din naman nun, magpapasalamat ka. At pagka hindi ka nagpasalamat, kahit hindi nila sabihin, dinaramdam din nila. At sa susunod, tatama rin na sila na tumulong sa'yo. Dapat appreciative. Nagpapasalamat lagi. Merong isang asawa, niregaluhan ng husband ng isang blouse. Pagbukas ng bag ng regalo, ang sabi agad, ay, hindi naman ganyan ang color na gusto ko. Sabi ng husband, lamunin mo para mawala yung kulay na ayaw mo. Dahil binigyan na nga, nagre-reklamo pa. May mga ganun, bibigyan mo ang hahanapin, kapintasan, reklamo, etc., etc. Pasalamat ka, binigyan ka ng blouse. Pasalamat ka, binigyan ka ng ganito, ng ganun. Hindi yung magre-reklamo ka pa. Si Jesus, may pinagaling siyang 10 ketongin. Nung naggalingan, nagtakbuhan na pauwi yung Siyam. Isa lang yung nakaalala, ay, nag-about face at nagpasalamat kay Jesus. Luke 17 to 19, Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God? Then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. Sa 10 pinagaling, isa lang yung na-affirm, na-confirm, at na-cement yung kanyang paggaling. Yung Siyam, hindi natin alam kung bumalik ulit yung ketong nila. Pero isa lang ang in-affirm ni Lord. Kasi isa lang yung nagpasalamat. Mapagpasalamat tayo dapat. Pagka ikay nakakatanggap, bigay ka agad. Sa nagbigay sa'yo o sa ibang nangangailangan, ganun ang pagpapasalamat. Hindi susuluhin mo lang. At magpapahayag ka talaga ng thanksgiving. Gano'ng karami pa ngayon ang nagpapadala ng thank you card, kahit sa text. Hindi yung pagka nabigyan ka na, nakalimot ka na. Pagka masaya, nakakalimot, pag lang malungkot, nakakaalala. Ang mangyayari, masisira ang papel mo. Hindi ka na kakatuwaan ng iyong kapwa. And you know, we all need help to succeed. We need help in the beginning and in the end. But people help only those that they like. So pag nadala sa'yo, hindi ka appreciative, hindi ka nagpapasalamat, wala man lang mahita at mapala sa'yo sa kagagawa sa'yo ng mabuti, mauubos ang gumagawa sa'yo ng mabuti, liliit ang iyong mundo at mawawala ang iyong mga blessing. Matthew 7:7, ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be open to you. But remember, you ask, seek, and knock with your thoughts, with your words, with your actions. Lahat yan, prayer. Kahit hindi ka mahilig sa formal prayer, group prayer, corporate prayer, kung ang thoughts mo lagi, words mo at buhay ay nakasang-ayon sa mga katuruang ito, nagdadasal ka actually. At dinidinig ang iyong dasal. Remember, you attract what you think of. Pag ayaw mo, huwag mong isipin. Kasi oras inisip mo na, pupuntahan ka niya. Ayaw mong matakot, huwag kang mag-isip ng nakakatakot. Huwag kang manood ng nakakatakot. Huwag kang makinig ng nakakatakot. Kasi oras na pinapasok mo yan sa utak mo, hindi ka na niya lulubayan, lagi ka niyang tatakutin. Pagka ayaw mong ma-discourage, huwag ka makipagkwentuhan sa nakaka-discourage na tao. Kung ayaw mong makaladkad ka sa mga gulo at chismis, huwag kang makipag-usap sa mahilig sa chismis. You attract what you think of. Kaya yung lagi mo iniisip, may sakit ka, natatakot ka, mamaya may sakit ka na nga. Isipin mong malusog ka. Because ang iniisip is a declaration of faith. And when you believe in it, it will happen. Ganun ka-powerful ang ating mind. Kasi mind of all our body parts, mind is the throne of God.
doon talaga nakatira ang Diyos. At yun ang inaagaw ni Satanas, yung mind mo rin. Gusto niyang tumira din siya doon para yung mga isipin niya, ang pumasok sa isip mo, yung mga pananakot niya, yung mga panggigipit niya, pagpapahirap niya, pag-aakit niya, utak ang pinag-aagawan. Kaya dapat iloklok natin sa ating utak ang Diyos. Hindi si Satan. Hindi mga negative, hindi mga nakakatakot, hindi mga nakakasira ng loob. You attract what you think of, you attract what you say. Watch your language. What you say will come true. And you attract what you do. Yan ang mga prayer. Luke 6:38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung anong ibinibigay mo, yun ang tatanggapin mo. Kung paano ka magbigay, ganun ka rin paano tatanggap. So give, and you will receive. Be a blessing, and you will be blessed. Dear Lord, we thank you for these reminders. Salamat sa mga paalala nyo na hindi naman mahiwaga para mabless. Itinuro nyo sa inyong salita kung paano kami mabibless. Buksan nyo po ang aming isip. At sa mga alam na namin, turuan mo kami maging masunurin, that we do not resist your word when we hear it. That today as we hear your word, we do not harden our hearts as in rebellion, kundi maging teachable kami. And we should be willing to change our ways, to change from negative to positive, from ungrateful to grateful, from unloving to loving, from unhappy to happy. Teach us, Lord, to pattern our thoughts after the thoughts of your Son, Jesus. Madisiplina namin ang aming isip at ang aming bibig, at tumindig kami lumugar kung saan dumadaan ang agos ng iyong pagpapala. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito, mga kapatid, kung paano i-apply sa ating personal life. Meditate on it for a minute. Think about what this message is telling us and decide to heed the word of truth, truth that liberates and empowers. Be alone with the Lord in silent reflection.